So welcome sa second episode ng show namin, ang Mama's Boys with Father Nante Tolentino. Narito kami sa Cardona, Rizal. Si Father Nante, isa palang star ang kasama natin. Hindi naman ako Lebanese basis. Oh, yeah. At si Brother Ivan Tipanganiban. Sabi nilang dalawa, Father, pwede kang mag-apply ng international shrine. Walang isang taon sumagot ang Rome, approve yung application natin. Wow. Para maging international shrine. Tapos ito ang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Wow, something to be proud of, no? Yung talaga yung mga basic songs. So doon na-create yung Misa Biran Antipolo. At ginamit yon sa Declaration of International Shrine. Oo, yun yung mga kinanta ng Philippine Madrigal Singers ng time na yun. I think, tingin ko, ang magandang ministry sa mga kabataan talaga, samahan mo sila. Huwag lang doon sa mga kasalanan na. Huwag lang doon sa mga bisyo. Pero samahan mo sila. Pero ako, minsan, pag umiinom sila birthday, nakikinom din ako, nakikitagay din ako. Hindi sila nag-enjoy din ako kasi alam ko, nakakit ko sila mag-serve sa simbahan, nakakit ko sila kahit, kumbaga nalalabas nila yung talents nila. Take your time. Pero paano po yun? Parang curious ako kasi medyo chika mood na din. Paano niyo sinabi po sa girlfriend niyo doon na, ay ito magbabae? Yun ang magandang tanong. Sige, napakagandang tanong. Nagka-break kami ng third year college. Nag 1 year po kayo. Lumaya ako. So, nung nakalaya ako, sabi ko, siguro nga magpapari ako. Oo. So, gano'n. Hindi ako nakipag-break eh. Nagkaroon ng problem. Okay. And then parang... Siguro yun na yung plano ng Diyos. Oo. At tama na-experience mo na. Iba naman. Oo. Pero ito, chika po, may isang pari na nagkwento sa akin na, Romar, kasi may nagsasabi sa akin, Romar, huwag kang papasok ng, kunwari, pagiging Jesuita or pagiging ganito kung meron ka pang what if. Di ba? Totoo ba yun para sa'yo, Father? Na, or ano pong masasabi niya sa ganong kasabihan? Tingin ko normal lang na meron talagang what if Na parang, di ba, kasi hindi ka naman sigurado kahit sa pag-aasawa. 100% plus 1 ba, sure na sure ka. Kung what if mamatay siya after 2 years, ay iba nga, di ba, na-aksidente. Tingin ko meron ganun, pero dapat siguro talagang mas malaki yung porsyento na solid na decided ka. Ano man ang mangyari, ilalaban mo siya. Pero meron talagang what if Sayang naman kung di mo ma-enjoy yung what if, di ba? Yun nga oo. Kasi di ba parang marami sa mga kabataan ngayon ang yung feeling na lost. 'Di ba? Kaya nga pumupunta sila sa Ben and Ben, 'di ba? Kasi yung mga kanta nila napaka-relatable. Pumupunta sila sa social media. Yung lostness ba ng mga kabataan ngayon, it's so prevalent. Ganyan po 'yan pag may malalim po na salita, uulitin natin in a more high-pitched sound. Prevalent? Para matandaan natin. Para matandaan po natin. Pero ang katanungan ko po is, pagdating sa yung kabataan ngayon, sa palagay nyo, paano nag-reach out ang isang Father Nante sa kabataan or sa mga taong wala sa loob ng simbahan ngayon po? Well, wag lang doon sa mga talagang bisyo at kasalanan. Pero nakikisama ako sa kanila, nakikikapi ako sa kanila, niyaya ako sa... Doon nga naubos ang pera ko sa Starbucks, sa kainan. Oo, nag-Starbucks tayo nung minsan. Doon naubos yung pera ko. Hindi natin sponsor. Tama. Opo. Bawal ba? Okay lang. Basta sa mga coffee shop, tapos sumasama ako doon sa mga tapos nakikinig ako sa kanila. Tapos minsan pag may pinag-uusapan, kahit yung mga sakrisan dito, pag may pinag-uusapan, sabi ko, ano yan? Tapos papaturo ako kunyari. Kaya nga nagkaroon ako ng TikTok, nagkaroon ako ng Facebook. Natuto kayo mag-gaming? Yun ang hindi ko pinasok kasi parang, di ba group yun? Ano yung nilalaro nila? ML po. ML. Hindi ko yung pinasok. Parang
sabi ko sobra na kasi makukumpos na yung oras ko. Pero kaya ako nagkaroon ng mga accounts because of them. Sila nga nakakaalam ng mga password ko, hindi ko nga alam eh. Sa ano po kayo? TikTok? TikTok, meron akong page, tapos meron akong Facebook. Tapos nagpa-follow tayo sa isa't isa. Kagagawa ng mga kabataan yun. So may SOCOM team kayo? May SOCOM team. Ano? At masarap sumama sa mga kabataan kasi hindi ka tatanda. Kaya nga 30 years old po tayo. Tama. Pag matatanda yung kasama, puro hinaing, ang pinag-uusapang gamot, kasakit ang tuhod, reklamo. Pero yung mga kabataan, easy lang, nandyan lang sila. Isa nga, mainit na ulo mo sila, wala lang, nakaganyan lang. I think, tingin ko, ang magandang ministry sa mga kabataan talaga, samahan mo sila. Huwag lang doon sa mga kasalanan na, huwag lang doon sa mga bisyo. Pero samahan mo sila. Pero ako, minsan, pag umiinom sila birthday, nakikinom din ako, nakikitagay din ako. May limitation, pero I think kailangan nila ng companion. Kasi diba sinabi, kasi kung tutusin naman, Father, diba, even Jesus drank with his disciples. Yes. Pero kahit pa paano, yun nga, may limitation din naman. Hindi naman na todo. What was Jesus' first miracle? Water in the wine. Tama po ba? Tama. Napakagaling mo talaga. Ay, mas magaling po kayo, Father. Grabe naman. Kaya tingin ko, kaya humihina yung bokasyon natin sa pagpaparit, sa pagmamadre. Kasi kulang tayo sa pagsama sa mga kabataan. Totoo yun. Sorry, pero hindi naman ako nagmamagaling. Kasi iba, ang gusto nila kasama, mother butler, lector, lay minister. Kasi pag doon, libre kami. Diba? Pag doon, libre talaga pare eh. Spoiled ka doon, pampered ka doon. Pag sa mga youth, ubus ka. Ubus ang pera mo? Oo, ubus ka talaga doon. Wala. Libre po eh. Grabe. Pero ma-enjoy mo siya. Kasi alam mo, investment to. Ako yun ang ginano. Kahit wala akong pera, alam ng mga friends ko yan, pag binigyan ako ng pera, alam nila ginagamit ko sa mga youth yan. Kahit maubos yung allowance ko, basta mag-enjoy lang sila. At habang nag-enjoy sila, nag-enjoy din ako kasi alam po, nakakit ko sila mag-serve sa simbahan, nakakit ko sila kahit, kumbaga nalalabas nila yung talents nila, yung nakakatulong sila sa simbahan. Katulad ng mga magaganda nating mga camera woman dito, mga na-enjoy nila. Tingin ko, yun ang kailangan natin. At sinasabi ko yun minsan sa mga pare. Kasi, isa ka sinabi ko sa isang diocese sa clergy na meeting. Hindi sa amin inimbita ko ng isang clergy. Sinabi ko, kung gusto niyo magkaroon ng bukasyon sa inyo, bigyan niyo ng oras yung mga kabataan. Kasi puro yung oras nyo na kay Donya lang, na kay lay minister lang, kay lector lang. Pero paano po yun, Father? Di ba dati, nililibre mo sila sa... Malapit lang yung Robinson's Antipolo eh. Pero dito, nasan po tayo ngayon? Ano pong town ito? Narito kami sa bayan ng Cardona, Rizal. Cardona. Oo. So, ano po yung nag-shift sa pakikitungo nyo sa kabataan? Ngayong wala kang Starbucks or kung ano mang cafe, meron naman po dito? Actually, mas mura dito. So mas maraming kabataan. Mas mura dito, syempre, hindi ganun kamahal yung mga Starbucks. Alam mo, sa Antipolo, pumupunta pa kami sa may Tikling, pagka sarado na sa may harapan ng simbahan. Dito, mas mura lang dito. Nandiyan lang sa tabi-tabi, Cos Coffee. Mas mura. So, kaya mas marami ako nalilibre. Nadi-divide ng mas... Nung nandito kayo or nung nandoon, ano po yung mga bagay na laliman natin? Mga pinaglalaban nyo, mga advocacy nyo, or parang for the poor, yung mga ginagawa. May mga examples po ba kayong pwedeng mabahagi, Padre? Ako talaga, ang puso ko bilang pare, sa tingin ko, hindi sapat na puro sakramento lang. Puro misa lang. Naniniwala ako na dapat talaga may kawang-gawa ang simbahan. Na si Jesus mismo, nagpapakain, tumutulong. Pag may nadaanan siya sa karsada, tinutulungan niya. Ako yun talaga yung, simula na maging pare ako, yun ang hindi ko kinakalimutan. Actually, kahit yung seminarista ako na tumulong sa kapwa, magkawang-gawa. Kasi, aanin mo yung pari ka, napakagaling mo nga sa homily, napakagaling mo nga ng theology, alam mo exegesis, ang ganda mo magmisa. Pero ang tanong, may kawang-gawa ka ba? Lagi natin sinasabi, di ba, yung pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Faith without works is dead. Dead. So maraming patay. Kasi yun lang, ang galing ko lang. Kaya ako talaga, nag-iisip ako ng mga pamamaraan, paano makabuo ng charity na limited talaga yung pondo. Pero makikita mo yun ang misteryo doon. Kahit wala kang pondo, magbuo ka ng group,
Tapos post mo to sa social media. Mm-mm. Dito kasi ginawa namin hapag-sapaw. Hapag-sapaw. Ng bira ng sapaw. Sapaw. Di ba yung lamesa? Oo. Pagkain. Mm-mm. So sabi ko dun sa mga youth, ginather ko agad sila dito. Nagbuo kami sa mga soko, mga sakristan. Mm-mm. Tapos kako, hanap tayong sponsor. Gather tayong mga bata, paglaruin natin sila. Mm-mm. Tapos pakainin natin, bigyan natin ng mga gifts. Mm-mm. So, pag pinopost namin yon, marami na na-attract. Uy, mayroong charity si Father. So, sasama na sila. Sasagutin nila yung pagkain. Katulad nung minsan, may namigay ng bag, school supplies. Pag nakita mo yung mga posting namin sa Hapag-Sapaw, grabe, alam mo, ngayon marami na kami pondo para sa charity. Yung iba nga, sinasabi nila, pasikat lang yung si Father Nante. Lagi yung nakapost pag may ginagawa. May mas malalim akong dahilan doon. Ano po yun? Gusto kong maka-encourage sa mga tao para magkawang gawa. Kasi na-discover ko yun sa Marikina pa lang. Maraming tao gustong tumulong pero hindi nila alam. Pag nagsisimba sila, naglalagay sila ng donation pero naghanap sila ng charity. Wala nga charity. Pero pag nakita nilang meron, sobra-sobra yung tulong. Kasi doon sa Marikina, yung tinapay ng Ola, nagbabay kami doon paggabi. Ang pinapakain namin yung mga natutulog sa tabi, sa harap ng building, yung mga may tililing, mga baliw. Binabike namin yun. Pag-exercise na kami, nakatulong pa kami. So, yun yung mga sakristan din doon, tsaka mga youth. Sa Antipolo naman, di ba, nagpakain din kami noon, yung sabiran ng Antipolo. Tapos yung dito nga ngayon, Hapag-Sapaw. Yung nung nandun po kayo sa Antipolo, ano po yung mga ginawa niyo na mga ganon, for example? Yun yung nagsimula ng pandemic. Okay. Kasi nung dumating ako sa Antipolo noong 2017, takot kasi ako mag-bike ng pababa yun. Diba, biker pala si Padre. Magbabike kami. Pero nung kailangan Mountain bike pandemic, nung pandemic, walang magawa yung mga nasa loob ng simbahan ng mga youth, mga volunteer namin. Sabi na mag-bike naman tayo, Father. So bike kami, wala naman tao, di ba? Pero ang dami namin nakikita nangangalakal. So simula noon, sabi ko, sige, tulungan natin yung mga yan. Bumili tayo ng tinapay, bigyan natin sila. Tapos nakikita namin yung mga nangangalakal, yung kanilang tri-bike, sira-sira. Tapos sabi ko, kausapin natin, interviewin nyo. Kasi through that, yung mga, I think, pag yung mga kabataan, and-expose mo sa ganon, nababawasan yung reklamo nila sa pamilya eh. Kasi masabi mo, sila, ganun yung buhay nila. Kami, meron kaming bahay na maayos. Ang dami kong reklamo sa parent ko. Maraming nangyayari sa kabataan pag ine-expose mo siya doon. Katulad nga na, na-discover namin, yung inuuwian pala nila, mga 2 kilometers. So, pinapabatak pa nila sa tricycle yung kanilang mga tri-bike, yung kalakal nila. Tapos, minsan kikitain lang nila 200 pesos, 250, hindi pa sila sigurado. Pag umulan pa, mas matindi pa. So doon naawa ako sa kanila. Tapos dinala namin sila sa simbahan. Pinagpe-prepare na namin ng, minsan pag may dinner na donor, binibigyan namin ng bigas. Monday and Friday yon, binibigyan namin sila ng bigas. 3 kilo. Tapos sinasabi nila, Father, alam mo, ito na yung sigurado namin kita. Kasi everyday nangangalakal sila. Lumalabas sila ng 4 o'clock kasi kailangan silang mauna sa basurero. Pag nauna yung basurero, ubus yung basura. Wala silang makuha ang plastic, karton. So dapat mauna sila doon. Tapos uwi na sila mga 9, 10. Hindi sila naghahaponan. Hindi sila kumakain. So, yun, pinag-provide namin at this Monday and Friday yung kawang gawa ng Bira ng Antipolo. Tapos, nalaman ko yung mga tri-bike nila, nirerentahan nila, 200 pesos. May cost pa may cost pa yun. Kaya kung kumita ka naman 100 pesos, magbabayad ka pa ng ano. So, naghanap ako ng sponsor. Nabigyan namin lahat sila 140 plus na tri-bike. Ano ba itsura ng tri-bike? Yung bisikleta na may dalawang, tapos nasa likod yung ano po? Hindi, katabi mo lang. Katabi yung ano. Okay. Nakahanap kami ng gumagawa ng pang-deliver ng tubig para mas matibay. Nabigyan namin sila lahat. Nagamit nila lahat. At saan ang galing? Sa mga friends, sa mga benefactors, kasi nakikita nila, pinupost namin. Tapos meron din kami ginawa no, na pinag-grocery namin sila sa loob ng simbahan. Pinapasok ko yung mga tri-bike nila. Nakita mo talaga yung, sabi nga nila, doon nila naramdaman yung pagpapahalaga ng simbahan. Na kahit sila basurero lang, mahalaga sila sa simbahan.
Meron pa nga kaming ginawa din ng Station of the Cross. Oh, ano naman po Dahil na yun? pandemic, Okay. sabi ko, mag-Station of the Cross tayo dun sa mga pinupuntahan natin. Oo, Kasi may nakita ko po yung pictures na yan. May pinupuntahan kasi kami na pamilya na doon sa isang sulok, nakakarton lang. Oo. Alam mo, akala mo hindi sila marunong magdasal. Marunong sila magdasal. Sumasagot sila doon sa station, sa ama namin, sa Bagay ni Maria. So, na-enjoy ko rin talaga yung sa Antipolo na charity ng Mahal na Birhen. Tapos kaya pagdating ko dito, ginawa ko siya ulit. Ang ganda lang, Father, no? Yung sinabi mo nung when you were growing up, yung gusto mo na hindi lang pagdating sa sakramento, kundi nandun din sa gawa. Kitang-kita Correct. Dun sa pagbigay nung, yun nga, kung ano yung pangangailangan. Pero kita mo rin na habang lumalapit kayo para makidasal sa mga marunong din silang magdasal. So parang pinapakilala mo rin kahit papaano na ganito si Kristo, He does not forget the poor. Tapos pontificate ni Pope Francis, di ba? Correct. So very much, ano pa po, Father? Totoo ka doon, alam mo, kung minsan ang mababa yung tingin natin sa mahirap Pero di ba, ako hinuhomily ko yun. Yung susi ng langit, pinagkatiwala ni Jesus sa mahihirap Kaya lagi yung sinasabi, kung mahal mo ako, gawin mo to sa kapwa mo. Nasa kanila yung susi Pero sino po nag-lock? Joke lang. Si Jesus. Okay. Sige. Na, kailangan mo talagang gumawa ng charity. Kailangan mong pilitin ang sarili mo kasi masarap talagang matulog na lang, masarap talagang komportable yung buhay mo, di ba? Dito sa Cardona, kailangan mo pumunta sa mga tabi ng lawa. Dito ang dami, nagbabahay-bahay kami. Okay. Nakita ko maraming bahay na kawayan pa. Tapos nakabaon lang sa tubig, nasa tabi ng lawa. Sabi ko, paano pagka bumabagyo? Babasa po kami lahat. Kawayan ng sahig, kawayan ng dingding, kawayan lahat. So, tas isang lang, kung minsan 5 sila dun, wala silang kwarto. Wala kang CR. Tas ang CR nila, yung lawa. So, makikita mo talaga yon na pag yung sinasabi ni Pope Francis na pumunta ka doon sa mga laylayan, peripheries, magugulat ka. Marami talagang napapabayaan. Pero huwag mo rin sasabihin sa sarili mo na wala doon ang Diyos, na doon. Kaya nga siguro kaya tayo pinapupunta rin ni Cristo ron para makita rin natin siya na nandun din siya. Akala lang natin wala. Hindi lang basta-basta, yun nga, I think we're so much aligned, Father, pagdating sa ganyan na ako personally, nag-serve ako sa Bukidnon and kasama ko yung mga farmers. Ayoko naman na kukunin lang ako tapos magsasalita lang ng tungkol sa ano yung faith natin, attract the youth with whatever we're speaking. It's really, it's really dapat love, sorry, napaka-heswita ng aking love is shown in deeds than in words. Diba? Tama. Naipapakita mo and doon nagiging attractive din at hindi siya hard sell. Correct. Diba? Hindi siya yung parang, oy, praise the Lord, tara, punta kayo dito. Hindi, parang punta tayo sa laylayan, makinig, diba? Listen with them. Gusto ko pa Father, experience nyo dito sa Cardona naman. Nagbabangka pa po ba kayo to a chapel here or ano yung mga chapel situation po dito? Ang Cardona, meron siya talaga mga isla pero may parokya na doon Okay. So, hindi na kami namamangka. Pero pag umikot ka sa paligid namin, marami kang makikita sa tabi na talagang mahihirap. Na kung minsan nga, doon sa pagpo-post natin, di ba, minsan sinashare mo yung sa Bukidnon. Di ba pag pinopost natin sa Facebook, minsan yung mga inggit siguro talaga yun, binabash tayo, bakit kailangan mo i-post yan? Hindi nila alam na napakahalaga nun. Hindi tayo nagpapasikat. Gusto nating maka-attract pa ng marami pang Kristiyano na gumawa at magkawang gawa. Ano pa po ba yung sinasabi, for example, ng mga bashers ng isang bakit daw, sabi daw ni Jesus, pag ginawa ng kamay mo, huwag mo na sabihin sa kaliwa. Diba? Yung sinasabing gano'n. Pero di ba may mga bashers din ng simbahan? Ang simbahan wala namang charitable works. So tingin ko, ngayong panahon ng mass media, dapat gamitin natin to promote at to encourage more donors na at yung mga Katoliko talaga gumawa at tumulong. Last Christmas, yun ang first Christmas ko dito. Wala talaga kaming pondo para sa charity. Pero dahil sa pagpo-post na yon, hanggang ngayon may bigas pa kami. Hanggang ngayon may savings kami for charity. So, sa mga bashers,
Mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Same sa mga bashers ko rin. Mag-isip-isip din kayo. Kanya-kanya ng buhay. Di ba? Gusto ko yan. Kanya-kanya namang buhay. Hindi, Diba? kanya-kanyang bukasyon. Oo. Kanya-kanyang paraan to show God to the people. Yes, Diba? yes. Ako kasi gusto ko hanggang mamatay akong pare na kung hindi man ako That will, magaling in 200 years pa yan. hindi man ako magaling sa theology, sa Bible, hindi ko na problema yun. Ang mahalaga makagawa ko ng mabuti. Sapat na siguro yun. Medyo shift gears tayo, Father, ng konti. Di ba, as rector ng International Shrine, tungkol sa shrines naman, di ba kayo po ay pangulo or parang presidente po ng association? Ano pong association po ito? Ako po yung Alipin. Alipin, opo. Alipin Sa gilid na ano po? Sa gigilid. Kasi yung namamahay. Alam mo pagkakaiba nun? Hindi po. Ano po? Pag alipin sa gigilid ka, sa labas ka lang. Okay. Hindi ka makakapasok ng bahay. Okay. Utusan ka nung aliping namamahay. Okay. Si aliping namamahay, siya yung nasa loob. Tatawagin lang kita. Pero diyan ka lang sa paligid. Pag nakakita ka ng Filipino-Spanish house, makikita mo yon, may daanan yung alipin. Sa likod. Na, Kaya ako alipin sa gilid, sa tabi lang tayo. So, bilang aliping sa gigilid ng, ano pong organization po ito? Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Yan po ilalagay namin sa sa byline dito. Alipin. Father Nante Tolentino, Alipin. Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Aliping sa gigilid. Sa gigilid. Apo, may payag po kayo doon. Payag na payag. Okay, sige po. Pangalawang term ko na po as president. Sino mga member nito? Yung mga shrines sa buong Pilipinas. Shrines and basilicas. So around almost 300 na tayo ng mga dambana, national, diocesan, at saka isang international shrine, at mga basilika sa buong Pilipinas. Abangan sa susunod na episode. Yung mga simbahan na nagiging shrine, diocesan, declared ng bishop. Pag sinabing national shrine, declared ng CBCP. National Shrine. Diyos, pag pumupunta ka sa dambana, nagtiri ka ng kandila, nag-alay ka ng bulaklak, nagsimba ka, hinahalikan ka rin ng Diyos at niyayakap ka ng Diyos. So, international shrine, Sige po. Baclaran, Ano pa po? Quiapo, Ano pa po? Manawan, Peña Francia. Okay. Ilan po? Sige lang, kung ano Pag kaya dito, mo. nagkaroon kami ng bukluran ng mga dambana sa mga archdioceses, sa dioceses. Tapos na-aware namin sila kung ano yung mga responsibilities nila. Kaya nga iba ngayon takot na mag-apply. Nung ma-realize, ganun ba? By God. At isang napulot kong kaalaman ngayon is, with great blessing comes great responsibility. Yes. Diba? Kasi nabasbasan ka bilang isang dambana, no? Mama Mary. Iisa lang naman ng birhen. Yes, Marami po. lang title, marami lang siyang pangalan, pero siya pa rin yung nanay natin. Ako tinuturing ko siyang nanay eh. Tinuturing ko siyang ina na pag may kailangan, pag mayroong hinaing, lumalapit tayo sa kanya. Saan man tayo makarating, magyera man uli o magkaroon man ng pandemic, tandaan nyo to. Mahal tayo ng Diyos at patuloy tayong minamahal ng Diyos at ng mahal na biren. Ang katibayan niyan ay ang banal na misa.